walay panalangin kung walay obedience. That's why ginaayos nato din so that ang favor ni Lord nga ginadream, ginapray nimo, ginapangay nimo. Surely, say the word surely, it will come to you because you are designed by God that He is going to bless you. Design ka ni Lord nga panalanginan kaniya. Nga naman, anak kaniya, mag-represent ka sa iya, dili gusto ang Ginoo nga mapaulawan siya sa imong kinabuhi. Triple nga result. Favor from God, wisdom, then 10 times better. Imposible, di ba? Pero nahasulat o nahita. Sa unsa nga desisyon ni Daniel, verse 8 lang iyang gi-decide. And he resolved himself not to defile. Mao ni mga kaigsunan, gusto namo na masabtan nato na message sa atong life every day. That's why I resolved also into my heart that when I begin to understand the ministry of discipleship in the Lord, todo na ni 10 times better. Let's welcome the Senior Pastor of Generation for Christ Ministries, Pastor Charlie Pryor. Manindog tang tanan. Pakpakan na to si Lord once again. Come on. Padayon na mo, Lord, gi-honor and mong presence in our midst this morning. Especially, Lord, as we come and meditate your word, Lord. Holy Spirit, ikaw ang among teacher. Mag-respond kami, Lord, sa imong word according sa imong gina-reveal sa amo. Kay dili kami gusto, Lord, nga mahimo lang information ang word nimo. But ang imong word, mahimong manifestation sa among kinabuhi. Lord, I believe na you are so good to us. Ginapangga nimo kami. That's why, Lord, nagahatag ka og mga clear kaayo nga direction sa among mga kinabuhi. So with this, O Lord, we honor you and I give you praise in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. I-greet imong katapat, ing na good morning. So once again, I'd like to welcome ang tanan, and this is our Sunday celebration, Sunday worship. Ang tanan nga niya dinhi, akong prayer nga magkaroon kag personal nga encounter kay Lord. No? Grabe ang mga leading na sa ato through sa awit, through sa mga challenges sa worship leader, kay pastora. Tanan nga tong gibuhat ini ang akong prayer nga ikaw mismo magkaroon kag personal na encounter kay Lord. No, dili ko gusto nga mahimo ka lang murag audience dinhi nga naka-observe unsa kay mahitabo, unsa kay buhato nila, unsa kay isulti diha karon. No, that is not the reason, ang purpose nganong niya ka. The moment mo sulod ka sa pultahan ani nga simbahan, imong pangayoon dayon sa Ginoo, Lord, ang akong bahin nga gikan kanimo akong madawatan. Pag naa ka na nga prayer, sultihan ta ka, dili gyud ka pakyason sa Ginoo. Pero gani kung musulod ka dinhi sa simbahan, mag-observe ka lang, magtanaw-tanaw ka lang unsa, I tell you, mugawas ka nga wala kay portion nga na-receive. So, I challenge every one of you because I believe the moment musulod ta dinhi, this is altogether the house of God. O ang presence ni Lord kauban nato. Atong message last Sunday is that gusto nato ang manifested presence ni Lord. Kana bang pag mingon ka nga na ang presence ni Lord, naibuhaton siya og nay mahitabo sa imo nga nindot naman ang presence ni Lord, no? Ug mao na siya ang atong i-journey sa atong kinabuhi. Mao to ganiya sa atong prayer sa atong mga balay, pag i-welcome sa ginhikanan sa tatay ug nanay ang presensya sa Ginoo sa imong balay, imong isituit na kamong tanan naga-align sa purpose sa Ginoo. No, dili pwede nga namoy altar sa balay pero murag wala man ang presensya. Dili na mao kay gina-break nato ang religious nga mindset. Daghan na kay tag mga gitawag pa nga mga charing-charing ingon pa. Daghan na kay tag mga decoration sa balay nga para lang yun nga murag naa gid ang presence ni Lord, no? Na dito ang mga picture, na dito ang mga napay mga Lord's Supper nga picture sa atong kusina, pero murag wala ang manifested presence ni Lord. Kaya nga naman mag-away si Papa o si Mama, ang mga bata nagkalanrakas ang kinabuhi, walay klaro nga direksyon. So,
murag religious na lang. We break that spirit in Jesus' name. Say amen. Ang gusto sa Ginoo nga ma-restore karon, when you say that, Lord, your presence is with us, then adunay mahitabo nga nindot sa sulod sa balay. Kanang harmony, mauna ang una nga mahitabo. Ang restoration sa mama o sa papa mauna ay mahitabo. Ang mga bata, magmalambuon sila, excited sila sa life nga naman, dunay nindot nga nahitabo sa sulod sa balay. It doesn't matter imong balay, marmol, bungalow, or payag kay nagsugod pa lang. Ang importante, you welcome the presence of God. Amen? Kaya one of that, no? Usa lang ni ana kanang every time mangaon mo, ayaw mong pagkaon diretso nga wala mo nagpasalamat sa Ginoo together. Mga simple na siya nga practices nato even before, pero for sometimes familiar na lang siya. Gani ang atong mga prayer, mga direct prayer na lang. Wala na siya katong prayer from the heart, gyud. Tungod kay na practice nato ang gitawag na religious na lang siya, ritual na lang. Even ang mga prayer, for sometimes, memorize na lang ang atong mga prayer. Nga murag wala na siya tinuod nga kahulugan sa ato. By the grace of God, gina-restore na ni Lord sa ato karon. Can I hear an amen? And praise God nga naa ka, para muadto ka sa imong next level. Muadto ka sa imong next nga dimension sa imong life. Kay si Lord, He is a God of progress. See the word progress. Ingna imong katapad, mulambo ang imong kinabuhi. Ingna siya, muasinso ka, ingna siya. Deklarasyon na. Kay maunay language ni Lord. Gikopya nato, gisulti nato, gideklara nato. Meaning to say, samtang nagkadugay, paangat na paangat ang imong kinabuhi. By virtue of your relationship with God and your faith being developed in your heart. Paangat ang imong kinabuhi. Pati edad, paangat gihapon. Di man pwede steady ang edad. Pero usahay, edad na lay na naghan. No? Pero ang kahimtang nagkalisod, dili pwede. Dili ka musugot. Ingay mong katapa, dili ko musugot ingana. Kay na ay plan si Lord, na design si Lord sa ako. Pero paano ma-restore ang design ni Lord kung mag-decide ka nga mobalik sa iyang sabakan? Unya, sa imong pagbalik, consistent ka nga moduol niya. Unya, sa iyong pagduol kay Lord, sensitive ka sa iyang word. And the moment tudluan ka ni Lord, may ka, yes Lord, ako nang tumanon. Sa nang dunay word ni Lord sa imo, yes Lord, dili ka makiglalis sa Ginoo. Dili ka magsupak-supak kay Lord, word niya. Kaya kung ginatudluan ka ni Lord sa imong kinabuhi, bisag sakit, bisag lisod, min ka, Lord, tabangi ko kay naglisod ko ani, murag di ko sanay ani Lord, pero kay nag-commit man ko sa imo Lord, give me your grace nga ako ning tumanon. O kining mga nagatsaka dinhi mag-testimony, dili ingana kasayon ang ilang kinabuhi. Dili ingana kasayon ang process sa ilang life, pero nag-decide sila nga no matter what, willing ko nga magpatudlo, willing ko nga magpabadlong, willing ko nga kasukan ko, as long as maayos ang akong kinabuhi. Kaya ang discipline sa Ginoo kay ba mo unsa? Dili para ma-discourage ka. Ang discipline sa Ginoo para maayos ka. No? Kaya it takes sometimes pain in the heart. Murag dili nimo madawat, pero because God gave you the wisdom and the knowledge ng Lord, para marinis akong kayuhan, sige na Lord, I will continue. Baliko na ako ang atong basihan kanunay word ni Lord. Today, short lang akong sharing, akong message, as short as I can, sa akong kaugaling context, no? Para, karon na buntag actually, my plan is that, human sa akong short sharing, muadto mo tanan sa inyong mga cell group, right after, okay? And then, dito ninyo makita o mahisgutan ang mga reflection, right after, no? I will be sharing siguro, God willing, mga 15 minutes lang. And then the next 15 minutes will be your time together sa inyong mga cell group. Para tanan nga niya din karon, even baguhan ka pa, mabilong ka na sa team, and then maghimo tag mga grupo-grupo karon din kay atong i-share ang what the Lord has done sa atong mga kinabuhi. Is that an amen? So quickly, atong tanawon kining, mudirect ko sa akong tulo ka points. Okay? The day of the Lord. Ingnay mong katapad, the day of the Lord. And then please proceed sa 3 points already, no? Sa tulo ka point kay balikan nako ang teksto para makita ninyo unya
unsa ang dapat nga atong establish sa atong Ginoo. Ayan, that is the number one point sa the day of the Lord. Being established in His kingdom. Isulat ninyo na. 3 lang na siya ka-points. Balikan na ako ang text on niya para ma-emphasize nato. Para isulat ninyo kaysa inyong small group on niya, inyo ng hisgutan. No? Naa na magig ko sa kingdom ni Lord. Na part na magig ko sa kingdom. And then kung part ka na, paano ko ma-establish? Malig-on ko din Kaya ka ng imong cell group, kining atong family din this is the picture of building God's kingdom. Gingharian sa Ginoo. O niyang gingharian sa Ginoo, dili limited din sa ato, tibuok kalibutan, kanasuran, mao na ang prayer ni Jesus Christ, let your kingdom come, let your will be done. So being established in His kingdom, that's the number one. Number two is that fight for your purpose or your destiny. Okay? Imo nang i-fight. No, imo nang kumbaga dili ka mo sugot nga nimo ilog anak nimo. What is intended for you, you fight for it. Kay mao na ang gusto ni Lord nga ma-establish sa imong life. Do na kay destiny, nindot ang imong destiny, dili maot. Kaya yo pagsugot nga ingani gitingali, palisod ni, palpurdo, dili na mao imong destiny. Second point. Ayan. Fight for your purpose. Fight for your destiny. Meaning, dili ka passive nga person, relax lang, wala kay buhaton. Na kay buhaton, dili ka mo sugot nga ilugon sa demonyo, what belongs to me. Mao na ang rule sa mga ginikanan, di ba? Mga papa, mga mama, pag may anak, protected ang mga bata, the same. Why? Dili ta gusto nga masalisihan ta sa demonyo. Muna nga, ang pinakanindot ng imong buhaton, connect always to the word so that doon na kay wisdom, knowledge, the moment mag-act ka niya ng mga butanga. Is that an amen? Number 3, the last point. Fully dependent on God through Jesus Christ and the Holy Spirit. Interconnected ning tulo mga igsoon. No, mo nga niabot ko sa reflection out of my Bible reading na kining tulo ato ni siyang i-bind together. No? Para ma-sustain ang imong life in the Lord, you have to decide to be fully dependent on God through Jesus Christ and the Holy Spirit. Fully dependent. Do not depend on yourself. Bisag may edad ka na, para nimo murag, human ako ni ana, tako na akong edad. No. Today, you have to go back to your being a child, being anak, bilang bata, maminaw ka sa instruction sa Ginoo. Is that an amen? Kaya ang pinakalisod, ingon pa nila, ang pinakalisod na tudluan, katong may edad na. Kaya nga naman, feeling nila dagan na silang nahibawaan. Feeling lang usahay. Pero unsa may ilang naabtan. No? Wala naabtan, gamay ray naabtan. Kaya ang gusto ni Lord, nga ang atong kinaiya, sama kanunay sa bata nga hunger sa instruction, mangutana kanunay so that ang life nimo will be experienced the what we call a fully dependent kind of life. So kining tulo hisgutan niyo na sa inyong cell group unya. Pero balikan nato ang text this morning. Our first text nga atong basahon, 1 Thessalonians chapter 4, beginning on verse 1 to verse number 8. As for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God. No? Naanay klaro nga basihanan kung unsa ka magkinabuhi nga malipay mahimuot ang Dios according sa word. Og dinhi isa-isa nga gisaysay sa writer ani nga book nga mao si Apostle Paul. Unsay purpose? As in fact you are living. Naanang small cloud, naana mo, naana ta. Nag-desire ka na. Padayon na lang. Ingnan mo katapat, padayon na lang. So nagingon ang word. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Ingnan mo katapat, more and more. Kumbaga naana ka, padayon na lang. No, naana ang gisugdan nimo, ipadayon na lang. Ang si Apostle Paul nakita niya ni nga very relevant. Kay daghan nagsugod nga wala nagpadayon.
Daghan excited sa pagsugod, pero nagluya sa bandang unahan. Nga naman, wala na sustain. Nipalayo sila sa fire. Nipalayo sila sa panon nga nag-alagad sa Ginoo. Nag-decide sila nga mag-serve kay Lord, pero ang ilang gibarkada, kato mga tao nga wala nag-serve kay Lord. Na instead niya sila maingganyo, siya na inon ang nibalik ngadto kanila. Kaya si Apostle Paul ingon siya, we need to have this, where in fact ang word niya gamit niya, now we ask you and urge you. Kining urge na word, pugson tagyod mo ani, hangyo lubo, kumbaga sa atong pinulungan, urging. Dili siya suggestion, instruction siya. No, dili siya nga naara ninyo o ganahan mo, dili. Dapat niagin mo dinhi. Ingana si Paul, ingana siya kastrikto. No, dapat masabtan nato nga atong mga una nga mga leaders, grabe sila pag nag-emphasize may tungod sa pag-serve kay Lord. Can I hear an amen? Verse number 2, atong tanan ng verse number 2. For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus Christ. Doon na instruction nga gihatag si Lord. O ang next nga mga verses, magahatag ni sa ato sa direksyon. Number 3, verse 3. It is God's will that you should be sanctified. Say the word sanctified. Unsa man ang sanctification? Set apart. Say the word set apart. Malain ang imong kinabuhi. Kumbaga, giluwas ka ni Lord, nagsubmit ka ni Lord, gusto ni Lord, isanctify ka niya. Dunay covering sa imong life. Special ka niya nga creation, nag-decide ka nga mabalik sa imo. Ning daghan wala kay nasabtan. Kasi again no, ang nagtuyok-tuyok sa atong una-una, murabag simba ko dina pampadugang. Sa sunod dito na pud ko pampadugang, syaro. Mo nay religious nga mindset. But gusto sa Ginoo masabtan nimo ang pagduol kay Lord. This is the commitment nako. And God had committed, nag-commit si Lord sa ako, nga iya kong i-sanctify. Set apart. Para unsa? For a noble purpose. One day, I will share the gospel. Pero paano siya mahitabo? Kung gi-sanctify, kung nag-obey ka, kung nag-submit ka for that sanctification power of the Lord. So will na ni Lord. Kaya kung mangutana ka, Pastor, unsa may will ni Lord sa akong kinabuhi? Kini ang number 1 nga will. It is God's will that you should be sanctified. So karon, ang next nga manglinya, paminaw na to, kay mauni ang mga pipila lang, daghan man ni sa Bible, no? Mga pipila lang nga dapat natong likayan, putlon, biyaan, talikdan nga mga buluhaton. Are you ready? Are you ready? Word ni Lord, ingon sa dinhi, that you should avoid sexual immorality. Avoid. Likayan. Ang sexual immorality karon sa kalibutan, gina-invite. Sa Bible, likayan. Common na kayo kining sexually mga manifestation karon. Mga binastos nga mga talanawon, normal na lang. And yet the Bible said, likayan nimo because that is an immoral act. Kaya kung dili nato itudlo sa church, wala na'y kalainan ang atong simbahan sa ginahimo sa gawas. But the Bible is telling us, for you to be sanctified, avoid sexual immorality. Of course, dili na ni sa mga young people, appeal sa mga adult. Kay naagayoy mga pamaagi, doon ay ginabuhat ang demon nga malihis ka sa imong attention, pero ito, tuan na ang imong kalag, imong espiritu, dito na. Kung saan pinaka-common karon, internet. Na din ha ang mga talanawon nga, kalit lang. So pag flash sa imong screen, instead nga imong palungon, ang imong gihimo. Di ba? Usahay mo ng imong action. Walay nakakita. Kaya nakasteady naman siya. That is sexual immorality nagsugod. Ingna imong katapad, pagbantay. Ingna siya, pagbantay gayod.
Kay kung dili nimo ni mabantayan, feeling nimo ga-serve ka kay Lord, pero wala kay kalipay, dry kayo yung pag-serve kay Lord, kaya nga naman, naigigunitan ang demonyo sa imo. Kana, una pa lang na. Next. Verse number 4. That each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Is that an amen? Ingnan mong katapat, control. Kay lisod og mag-out of control. Patuyang naman na siya, pagustuhan naman lang na nimo. And then you will justify, this is my feeling. Feel na ako eh. Magbutay mo, wala akong gibate. Disgrasya gyud. And yet the Bible is telling us, each of you, matag-usa ninyo. Matag-usa nato, apil ko ni Ana. Kay balota mo control sa atong body in a way that is holy and honorable to God. Amen? Verse number 5. Kini word ra gid ni Lord, ako ra gid gina-reiterate sa ato. Not passionate lusts like the pagans who do not know God. Grabe no, ning passionate lusts. Dili mapugngan nga unod nun. Nagtinguha ang imong unod. Nangita ang imong unod. Passionate kay ka kapangitaon nimo. To tell you, I was once victim of this. Pangitaon. Dunay inner struggle. And praise God, when there is a grace, grasya sa Ginoo, that made available and I take that grace, by His grace as well, I was delivered. Og nahibalo ko unsa ang damage ani pag ikaw dili ka makapugong. Muna akong ingon kagina sa inyo, ang target sa enemy, pamilya, bungkagon niya. Ang mga managtiayon, ang bana, mangitaglain, ang asawa po, mabalos po sa bana. Common kayo siya nga nagitabo sa gawas as if normal na lang. Kaya pag nagbuwag di ay si Kwan, normal. Normal na lang. Kinsa to'y pinaka-latest nga nagbuwag ng artista nga na-viral. Grabe yun. Wa na lang ko nag-comment. Kay magpa-picture-picture pa. Picture atong artista. Picture po nilang duha. Mura po artista. And yet, the people will rejoice. Para maggipistahan nila. Ang mali, ang sala. Grabe. O ang sakit pagyod, ang maot pagyod, ang mga Christians nag-join, nakiviral. Wa na lang giko na madlong, kay daghan kay sila. Wa na lang ko nag-comment, wala na lang, daghan manggod. Mayroon tong usa kay mapsinggil, ulo daghan sila. Have mercy Lord, nagampo na lang gid ko. Grabe, nag-ship bigla ang mga posting sa Facebook. Okay lang tong mga artista na po ng mga tagagawas, pero Christian. Kung nakuyawan pag ikunay pastor, nag-post po. Concern, kunuhay. Unsa man to, there is a passionate lust. Kaya common lang sa ilang, I love you now, I hate you tomorrow, because I have someone to love again. Kaya mga fans, pakpak ang mga kamot, sila na pod. Nagpuwag na nila, huy, sila na pod. Nag-rejoice. Hangtod kanus ata makaamguan na, no? Hangtod kanus ang made up imong mind about those things because again, resulta na sa passionate lust like the pagans. Pagans, know God. They don't know God. Wala sila Diyos. The moment mag-rejoice ka, the moment mag-participate ka, wala ko Diyos. I don't know God. So kinsay nag-announce, dili ang ubang tao, ikaw mismo. And that is a deception from the enemy. Say amen. Verse number 6. And that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or sister, the Lord will punish all those who commit such sins
as we told you and warned you before. Mao di ay nga nagkaguliyang. Mao di ay nga nagkagubot. Because consequences will truly follow. Mao di ay nga dili na masabtan ng kahintang. It's a fruit of what they have sown. Kaya, dear brothers and sisters in the Lord, I warn you. This is a trumpet call for each one of us. Kay para dili ta mabiktima as a family, as a church. Amen? That's why kung mapansin niyo, grabe ang revelation ni Lord sa family. Kay this is the DNA coming from our vision keeper, Pastor Cesar Castellanos. Family. Family. Every time nga doon ay national convention, pag mubarog na si Pastor Cesar, he talks about the family. Unsaon man na nimo ng multitudes, kung ang mga pamilya diha nagkaguliyang gihapon. That multitude, matunaw ra na, mabanis lang na sila. Pero kung naang multitude, naligo ng pamilya, it will produce another multitudes. Because that is the plan of the Lord. Look at this verse. The Lord will punish all those who commit such sins as we told you and warned you before. Kaya kanang mga ginapang warningan nato, ginapang istorya nato, ginapang counsel nato, unya magsupak-supak pa. The Bible is saying, there is a punishment. Doon ako'y opportunity kagamiin nga nag-connect sa akong loved ones. And samtang ga-share siya sa problem, ingon ako, the Lord is punishing her. Mao na akong nigawa sa akong bibig. Because grabe nga warning, pero grabe ka hard-headed, the Lord is punishing her. My loved ones. Because samtang nag-share siya sa ako, nagtugaan sa ako, klaro gyud ipakita sa Ginoo. And I know this is a warning as well. Kaya yun ako sa iya, mag-andam ka. Kay once mag-manifest na ang enemy para singlon, kay nagbuhat siya niya na apektado ta. Mag-andam. How are we going to react? How are we going to respond? Kaya ang demonyo, mandamay na. Mao na gina-take care na to nga family. Kaya sa loved ones nimo, ay pasag din na, gahi kay ulo. Pag tirahon na sa enemy, apil ka. Meaning apil, madamay ka. Mangina lang nagkwarta, asa man mo dagan, nasa imo. Unsay mahitabo sa kinabuhi, mangita nag mga mahal sa kinabuhi, apil ka. And during the time, mga ina pagkag-wisdom kay Lord, unsaon nimo mag-respond accordingly. Are you learning this morning? Verse number 7, for God did not call us to be impure, but to live ato ning basahon ready, one to go. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. This is the Word of God. Dili ni standard sa church, standard ni Lord. Muna, og dili ka makadungog unsay gina-share sa church, makadungog-dungog lang ka sa gawas, di ba? Ana man na, magigikan diha nga church. Born again nga church, no? Unya ang nagsulti sa imo, wala siya nakanhi, wala siya nakasimba, wala siya naka-participate, mayon siya nga inyong church no kay dagag bawal. Pangutana niyan siya? Wala. Dungog-dungog lang. Inyong church na kay instricto kaayo. Pero kung naa ka din naminaw ka, word ni Lord. So imong buhaton kung ang imong heart right kay Lord, maghimo kag desisyon, how are you going to be in alignment kay Lord? That's why we call it discipleship. Pangayog tabang. Involved sa team. Honor your leader. Listen to the advice. Honor the Holy Spirit. Kay ang tanan nga paghisgutan dinhi para sa imong fulfillment sa imong dream, desire nimo nga maayos ang imong kinabuhi. Walay other intention igsuon, maayos ang imong kinabuhi.
Kay nahibalo ko nga gikapuy ka na sa imong kinabuhi nga walay undang ang problema, kasusulbad lang sa problema, nag-atang na pud ang sunod. Tapos lang yung bayaran ni imong utang, wa pa nahuman, naa na po'y lain. Way undang, paborito na nga language ni Satan. Kaya ang tawag ana bandage, na bandage ka na. Sala na bandage ka na. Mao ba na ang plano ni Lord? Dili. God wants to cut it off and for you to start a brand new beginning. But the secret is, ayaw hawa, ayaw palayo. Let's journey together na may makalisod Allah, magkapit kamay ta diri. Tida bangay ta ni inampu ay ta sa matag usa, crying out everyone. Hinilakay ta tubangan sa Ginoo and we'll call upon heaven so that iyang i-pour out ang grace aron masabta nato og makarealize nato nga si Lord na ay solusyon sa tanang problem. Kini igsoon journey ni. Journey sa holy living. Journey ni siya. O gatong gina-journey ang tawag ni Lord. For God did not call us, gitawag ta ni Lord. Dunay calling si Lord, so mag-respond ka. Magtubag ka sa tawag sa Ginoo. Holy life. Amen. Last verse, verse number 8. Therefore, say the word therefore. Anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God. The very God who gives you His Holy Spirit. Grabe na nga warning. That's why gina-develop nato dari ang heart of obedience. Daghan kaayo nga mga nangagi na mga disciples nga nagi problema, na concern. Tawagon, istoryahan, tagang instruction. Dili gyud mo tuman og instruction. Ang lakaw. Lakaw, wala na. Doon ay warning si Lord. We are on the ministry of reconciliation. And we are here to adhere, i-connect ang great plan ni Lord sa ato mga kinabuhi. That is the reason why we are here. Kaya nindot makig sinikhanay, no? Positive ha nga sinikhanay. Meaning, bill to bill sa imong makatapad. Nindot na siya. Brad, giunsa nimo Brad. Sis, giunsa nimo. Sharing mo. Ang saon na ito tinabangay ta. Huwag ka na mahitabo, nag-build ka og spiritual family nimo. Accountability ang tawag ni ana. No? Appreciate na akong uban nga, Pastor, ipaloob ko Pastor ha. I mean, kanabang ikontak ko Pastor, kung nakay makitaan Pastor, sige, wow, nindot, ganahan ko ana nga spirit. Of course, kana nga person, dili na nimo sige kontako na kay siya mismo aware na. Pero kana naghilom-hilom, wa gi ikatampo, hilom lang, delikado na. No? Kay daghan kay na siya issues in life na kumaga, na-hold si Satan. But today, I declare and I decree, because the presence of God is here among us, I declare and I decree, all of us will be released, will be set free in the name of Jesus. Hallelujah. If you are that person, you may stand. Tindog ka. When you declare, Lord, gusto ko makalingkawas sa tanang bondage in life. Declare it. Lord, gusto ko nga makagawas sa tanang bondage in life. And I declare this morning, you will have it. You will have it. Na ginaayos si Lord sa atong life today. O daghan pa siya ayoson sa ato along the way. So 3 points atong i-review. Atong 3 points. Nindot ka ito siya. Muna inyong discussion karon, muadto mo sa mga cell groups. No? Wala sa imong uli. Di sa mong uli, kay padayon ni nato nga session. No? Asa na itong tulong? Yan. Being established in His kingdom. Fight for your purpose, destiny. Fully dependent on God through Jesus Christ and the Holy Spirit. Mao na itong i-journey karon. Una, mag-decide ka. Maging part ka sa gingharian sa Ginoo. Establish ka. Dili ni relihiyon. This is the kingdom of God. Dapat mag-decide ka. Kung wala mong kay decision, ang imong commitment, paling-paling na. So mag-decide ka karon. Kay kanang imong kauban sa cell group, magtabang na sa imo. Dili lang ang imong leader mag-follow up sa imo. Kaya nag-build ta din ng family. Igsoon mo, mag-follow up na sa imo, nguhit na sa imo.
Mga musta na sa imo, text na sa imo. That is accountability. Can I hear an amen? Ay alam mo, paghulat sa inyong leader, nga siya rin magtawag ninyo, siya rin mag-text ninyo, among sa inyong team, I believe na amoy mga GC, no? GC, group chat. Among sa inyong team, encourage one another. Tinabangay ni siya, igsoon. Paano mo ma-establish? Number 2, fight for your purpose, destiny. Pag pamilyado ka na, fight for your family. Dili awayon ni mo yung pamilya, dili na mo pasabot. Ingon ni pastor, fight for my family. Awayon ako ni, dili. Unsang design ni Lord sa inyo nang protektahan. Nay magdisturbo, in Jesus name, wa mo'y labot diri. Pamilya ko ni. Kaya, ang protection ni Lord inyong maangkon. Ang destiny ni mo unsa man, mulambo ka, muasinso ka, fight for it. Ug unsang sekreto, commitment kay Lord. Kung gusto niyo ma-secure ang imong life, commitment kay Lord. Gusto niyo ma-secure imong finances, commitment kay Lord. Treasure nimo dapat naka-secure kay Lord. Kaya ningon siya, I will protect you. Number 3, fully dependent on God. Pag fully dependent on God, you're always hunger. Karong nga week, mag-prayer and fasting, magsabot mo as a team. No, mag-prayer and fasting. Para kamoy magkuntakanay, mag-encourage. Kay base unyag masipyat ba ang i-post karong semana to amo sa restaurant ba lami kay pagkaon no. Huy, nagfasting biya ta. Sipyat dak. Pero kung namoy accountability group, sayon ra. Of course, walay condemnation. No, kay namang mga party siguro nga atin na ninyo, walay condemnation, pero when you decide, the Lord will give you His grace. Kaya likayan siya. No? Fully dependent on God. Ayaw sa imong kaugalingong kusog. Sige, taas nato ito mga kamot. I-commit nato ning tanan kay Lord in prayer this morning. Open your mouth. Mag-declare ka karon na buntag in prayer. Come on, pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 In the name of Jesus, Lord, we will be established in your kingdom, Lord. We will fight for our purpose, our destiny, Lord. We will fully dependent on you, Lord, through our relationship with Jesus and by the power of the Holy Spirit. I dedicate to you these children of yours, Lord. Salamat, Ginoo. Lord, salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless our meeting together, Lord. Mag-establish kami, Ginoo. Mag-establish kami, Lord, sa among accountability group, the cell group that we have. Salamat, Lord, for your glory and honor. We are accountable to each other, Ginoo. Magtinabangay kami, Lord. Magdinasigay kami, Lord, imong pulong nagingon. Encourage one another. And today, Father, amo ning declare in the name of Jesus. Salamat, Lord. We bless you and we honor you for our session, Lord, this morning. In Jesus' name we pray. Everybody say amen.